Kamusta na po kayo? Ayan, today is another day of blessing dahil magpupuri tayo ng sama-sama muli. Hindi man sa physical, but of course online. Magpapasalamat at makikinig sa salita ng Panginoon. Pero bago tayo magpuri, let me read to you Psalm 27, verse 1, verse 4, and verse 13 and 14. Ayan. Nakalagay sa Psalm 27, verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall be I afraid?" And in verse 4, "One thing have I asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." And in verse 13 and 14, "I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord." Ayan. Itong psalm na to, sinulat to ni David from a season of trouble. Pero ang confidence niya is the Lord is His light and His salvation. Biruin mo, in the midst of trouble, nakikita niya ang Panginoon na siya ang light. Tapos siya din ang salvation. In Hebrew, ang salvation ay deliverance. So we can see in the life of David na talagang maraming beses siyang dineliver ng Panginoon sa mga trouble na hinarap niya. And the same with us. Kung sino man yung Panginoon ni David, yun din ang Panginoon na pinupuri natin ngayon, na sinuserve natin ngayon. Siya din ang light and salvation natin. Sabi nga, sa mga pinagdadaanan nating troubles, there is light, and that is Jesus Christ. Parang wala nang darkness sa sa buhay natin, kasi in times of darkness may light. So parang it's all light, and because of Jesus Christ. And let's praise Him for that. Let's meditate kung paano naging light and paano kayo dineliver ng Panginoon sa buhay niyo. Let's meditate on that this morning, and let's praise Him through our songs. Let's pray. Father, marami pong salamat, Panginoon, that You are our light and our salvation, Lord. Lord, marami pong salamat na maraming beses, Lord, sa buhay namin na dumaan kami sa mga mahihirap na sitwasyon, hindi Niyo po kami binabayaan. Salamat, Panginoon, that you are forever our light in our life, Father God, and You are our salvation, Panginoon. And we praise You, Father God. We thank You, Lord. Sa Inyo po ang papuri at pasasalamat forever, Father God. We praise You, Lord. In Jesus' name, amen. Let's sing this song. We praise You. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear?
I will trust in you. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. The Lord is my light and salvation. Whom shall I love? Yes, amen. We set our hope on you. Yes, Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. Yes, Lord. We know, Father, that we will see your goodness in the land of the living. We will wait and take courage because you are our everlasting God. We praise you, Jesus. All glory to you, Lord. Thank you, God. We praise you. Let's continue worshiping our God. And let's take this moment to meditate on how great, how amazing, how deep is the love of Christ for us. The pain and suffering na na-experience ni Jesus para ma-forgive yung mga kasalanan natin. And let's worship God and let's praise Him for His love for us. Great is His love for His children. Let's sing. Yes, Lord. We worship you, Father. Let's sing. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the Lamb of Jesus. Thank you, Jesus. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power could stand in the way of your love, higher than the heavens, stronger than the thousand seas. Your love, constant through the seasons, closer than the
Isang mapagpalang araw po, a blessed church. Para po sa ating scripture reading, i-ready nyo na po yung inyong mga Bible. At kung meron po kayong pang-highlight or marker na pwede ninyong gamitin, mas mainam po. Babalikan lang po natin yung pinaka-pangunahing talata po na ating pinag-aaralan ng ilang linggo na po. We will go back to Proverbs chapter 6, 16 to 19. Again, Proverbs chapter 6, 16 to 19. Kawikaan, 6. 16 hanggang 19. Okay, basahin ko po. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, lagi niyang gustong gawin. Okay? Ngayon naman po, para sa ating featured text for today's sermon, punta naman po tayo sa 1 Kings, chapter 21. Unang hari, 21. Mahaba-haba po ito, kaya para hindi po kayo mainip. So, isipin nyo na po yung inyong sundan nyo na po kaagad yung story. So, para na-imagine nyo na kaagad kung paano po yung flow ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Let's read. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabor. Isang araw, sinabi ni Ahab, ulitin ko po yan, hindi po Nabor, Nabot. Okay? Ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay, sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan. O kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siya na papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat, magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatandang pinuno at mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw ng pangkalahatang pag-aayuno. Tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol, patay na siya. Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian.
kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo na naman ako, aking kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebar at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahayas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso, ngunit sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paanong magpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa kanya sa panalangin. Panginoon naming dakila, Panginoon naming mabuti at mahabagin, salamat po sa bagong umagang ito. Panginoon, kinikilala namin na wala sa amin ng anumang karapatan o anumang kabanalan para tingnan ang aming mga sarili na karapat-dapat sa panibagong umaga. Lord, you could have just killed us last night for all the things that we did against you, for all our transgressions, for all our sins, Lord God. Pero salamat po, Panginoon, binigyan mo po kami ng panibagong umaga, panibagong pag-asa. At ngayong araw na ito, Panginoon, nakalaan sa amin ng bagong pagkatuto na hindi lamang po sana pumasok sa aming mga isipan, bagkus sumakop sa buo naming pagkatao at maging dahilan, Panginoon, para kami ay manumbalik, Panginoon, sa iyo, maging dahilan para kami, Panginoon, ay magpakumbaba sa iyong trono at kilalanin ang tulong na sa iyo lamang po nagmumula. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay. Patuloy naming hinihiling ang paggabay ng iyong banal na Espiritu, Lord, upang kami may maunawaan. Wala po kaming kakayahan na unawain ka, Panginoon. Taliwas sa kakayahan mo, Panginoon, na kami ay nabuksan ang aming mga isipan para sa iyong salita. Let your Holy Spirit fill us, Lord God. Not only indwell us today, but fill us. Pray for every family that is at their houses, Lord, at their own homes. Visit their homes, O God, and be with them at this moment of listening, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. A Blessed Church, saan man po kayo naroroon. Nabanggit ko po yung saan man kayo naroroon kasi kung hindi nyo po, para po sa kapakanan ng marami na hindi nakakaalam, meron po tayong mga masusugid na tagasunod sa ating A Blessed Church page na palagian na dumadalo po sa ating mga cell group, discipleship classes, and even po yung, ito po, itong worship na ating pinagsasaluhan, worship service na pinagsasaluhan. Some of them are from Davao, some are from Cebu, no? So, yan po isang magandang idinulot sa atin ng pandemya, no? Hindi tayo natutuwa sa pandemya, pero may paraan ang Diyos para gawin ang kanyang malawakang plano, no? I-establish yung kanyang nais kahit sa panahon ng pandemya. So muli, mapagpalang araw po sa inyong lahat, A Blessed Church.
At ito pong pag-uusapan natin ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Proverbs 6:16 to 19. Pinamagatan po natin itong God's hate lists. Ito po ay listahan ng mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Now, hindi naman po ibig sabihin na ito lang talaga yung mga kasalanan na talagang itinuturing ng Diyos na karimari-marim. Hindi naman po, no? Of course, lahat naman po ng kasalanan ay offensive sa isang Diyos na banal. Hindi po ba? Pero he made a particularity, no? Kumbaga, zoom in niya ang usapin dito sa pitong kasalanan na ating pinag-aaralan, ano? So far, we have already discussed yung unang bahagi, yung haughty eyes. It talks about the pride, talks about the prideful heart, and also yung lying tongue. We also talked about the third part, hands that shed innocent blood. 4, heart that devises evil. Yung huli pong nating napag-usapan bago po tayo dumako sa ibang talakayan natin ay yung feet that rush into evil. At ngayong araw na ito po, ang ating focus ay nandoon sa pang-anim, doon sa listahan, a false witness who breathes out lies. Now, if you notice mga kapatid, yung mga nauna, yung first 5, talks about the parts of the body, di ba? We talk about eyes, tongue, hands, heart, feet, di ba? Pero nagkaroon na ng transition dito sa part 6, no? It talks about the actual person committing the sin, no? So the whole body committing the sin, ano? The whole person, I would say. So ganun po ang kasalanan, no? Magsisimula doon sa isang bahagi hanggang sa darating ang pagkakataon, sasakupin niya na yung ating buong pagkatao. Kaya kung hindi po tayo maingat, these things are not only it's not only a possibility but a certainty if we are not able to humble ourselves before the Lord and give up the sins that we are deliberately committing. So ito po yung warning sa ating lahat, ano? Now, ngayon po alam natin na meron ng nagsisimulang season, ano, sa atin sa bayang Pilipinas, no? Kasi po bukod doon sa mga campaign posters na isinisabit na, idinidikit na kung saan-saan ng napakaaga, okay? Doon sa mga media exposures, mga interviews, mga photo ops, no? Alam natin na nagsimula na ang season of election kapag itong mga potential candidates ay nagsisimula ng magsiraan sa isa't isa. So meron ng mga deliberate attempts, no? Yung mga evident attempt to destroy each one's reputation. So ang topic na ng bawat isang kandidato ay ang kasiraan ng kanilang mga opponents. At bilang mga responsableng mamamayan, hindi lamang po ng Pilipinas, kundi mamamayan po ng kaharian ng Diyos, no? Bilang isang iglesia who is founded by the truth of the gospel, we must be wise enough to distinguish the truth from lies. Dapat po matinik tayo na nakikilala kung yung ating napapanood, nababasa o nakikita sa social media ng mga balita ay batay sa katotohanan. No? Yun po ay bahagi ng ating responsibility, yung maging investigative tayo doon sa ating approach when it comes to this information. No? At hindi lang po natin basta dinidistinguish yung truth from lies, we also determine or discern the motive behind every accusation. And today's sermon, mga kapatid, will equip us not only for the coming election, but also for the frequent encounters with people whose desire is to harm others by spreading lies. Ito po ay totoong-totoo, no, sa ating buhay. So, kung hindi pa tayo nakakaranas ng makaharap o magkaroon ng kausap o makahalubilo yung mga tao na walang ginawa kundi magnais ng masama para sa kanilang kapwa, well and good na hindi ka pa nasaktan, ano? But you have to prepare yourself and accept the reality that these types of people exists, especially, of course, in this corrupted world. So the title of our sermon
for today is specifically based on the number 6 on the list, a false witness who breathes out lies. A false witness who breathes out lies. Okay, this is number 6 on God's hate list. Okay? So now, ano po bang ibig sabihin ng false witness, na? A false witness is one who spreads accusations that are untrue with the intention of hurting and ruining someone else's reputation. So kadalasan po, pag sinabi nating false witness, specifically, ang tinutukoy po talaga dito ay yung mga saksi na lumalabas o dumadalo sa hukuman para magbigay ng paratang, magbigay ng mga maling paratang sa isang tao, no? But of course, we know na ang false witness ay hindi lamang limitado doon sa loob ng hukuman. So anyone ang hilig o ang naisin ay magkalat ng mga paratang sa ibang tao na pinapalabas na ang isang kasinungalingan ay katotohanan, na nakatago doon sa motive, nakatago doon sa intensyon na manakit o manira ng kapwa, yun po ay pwede nating tawagin na false witness. Okay? Now, sa Proverbs 6 verse 19, in-extend po yung paglalarawan dito sa false witness na ito by mentioning the phrase, who breathes out lies. Who breathes out lies. No? Isang huwad na saksi na humihinga ng kasinungalingan. Okay? Now, marami pong translations ng Proverbs chapter 6. Ginamit po yung salitang speaks or pours out lies instead of using the word breathes out lies. Okay? Pero makikita po natin yung original na Hebrew text na ginamit po doon sa salitang breathe. Okay? Yung puwak sa Hebrew, puwak. Ang ibig pong sabihin talaga niyan ay to breathe out. Or literally, on a literal sense, ibig sabihin niyan to exhale. Okay? Sige nga po, inhale, exhale. Okay? So, yan po talagang ibig sabihin niya. Now, kapag ginamit po natin yung literal na pagkaunawa dito sa puwak na ginamit sa Proverbs 6:19, ano pong implication nito doon sa ating talata? Okay? The person being described in Proverbs chapter 6 is a false witness. Okay? Merong mga false witness na maaring nahulog doon sa kasalanan na yon one time or maybe 2 times, and there's still hope for that person kasi yung kanyang pagnanais naman ay, o yung kanyang puso naman ay handang magpakumbaba at humingi ng tawad at magpabago sa Panginoon, no? So there are false witnesses na talagang minsan na-threaten, natakot, na-bully, di po ba? Ng isang makapangyarihang tao. So sa kanilang pagkatakot, sa kanilang kahinaan, sila po ay napipilitang gumawa ng masama, no? But Proverbs chapter 6 is not talking about that kind of person. Okay? Proverbs chapter 6 talks about a false witness who deliberately and constantly speak out lies. They speak out lies as regularly as breathing. Okay? So kung gaano kadalas ang kanilang paghinga, ganun din kanormal sa kanila ang pagpaninira ng kapwa. Okay? So yan po ang sinasabi sa atin nung word na puwak. Okay? Now, yun pong ganong pag-uugali ay hindi po kayang gawin. Okay? Hindi po kayang gawin ng isang totoong anak ng Diyos. Tandaan po natin. Why? Because Christianity is founded on the truth. Jesus Christ claims to be the truth. So the moment you spread out lies, you're already going against the very essence of that foundation. Okay? Naintindihan po natin? So, it is impossible for the true children of God to commit the same thing. Okay? We might fall into the same thing, pwede tayong bumagsak, but never will we do it deliberately, intentionally, and regularly. Okay? So, alam natin, ito po ang tinutukoy ng Proverbs chapter 6. Now, the question, para lang magkaroon tayo ng clarification, kasi matagal tayong natenga dito sa God's Hate List na sermon series natin, na sa number 2 po kasi, ang focus ng number 2 on the list is a lying tongue, sinungaling na dila.
Now, the question is, anong pagkakaiba nitong number 6, false witness, doon sa number 2, yung lying tongue? Okay? So, ano kayang pagkakaiba, mga kapatid? Ito po ang pagkakaiba. Habang ang parehas po, yung number 2 at number 6, ay tumutukoy sa kasalanan ng pagsisinungaling, at parehas din sila doon sa aspeto na pareho itong kinamumuhian ng Diyos. Okay? Pero, yung number 2 po, yung lying tongue, na na-discuss na natin noon, ang nature po nito ay internal. Okay? Internal. Habang yung false witness naman po, yung number 6, is both internal and external in nature. Paano po yan? Kasi po, kapag tayo nagkakasala, pwede naman po tayong magkasala, okay? Para sa ating sariling kapakanan, but not necessarily destroying others' peace and security, no? Not necessarily ruining others or affecting others, no? Kasi yung kasinungalingan natin, minsan tayo lang ang nakakaalam, no? At wala siyang masyadong drastic effect or tragic effect sa mga taong nakapaligid sa atin. But then, when we talk about number 6, a false witness, okay? When we maliciously speak falsehood to hurt another person, so doon na po nagkakaroon ng pagkakaiba. So that's why number 6, itong topic natin today, is not only internal in nature and in effect, but also external. May panlabas siyang epekto, no? The uttering of false testimonies causes damage and will impact the life of another person. So, yan po ang kaibahan at intensity ng number 6. Yung pagkakalat po ng maling paratang sa ibang tao ay nakakapanira ng ibang tao. Okay? Ngayon po, itutuon natin ang ating usapin sa isang Bible character na ang pangalan po ay katumbas ng kasamaan. Okay? In fact, ang pangalan po niya ay Jezebel at ang literal po na kahulugan ng Jezebel ay Baal exalts. Okay? So, Jezebel exists to worship Baal, to worship demons, to worship the pagan gods. Na? So, malayong-malayo ang kanyang buhay doon sa pagnanais na bigyang luwalhati ang totoong Diyos. Okay? Now, he's the epitome of a wicked woman. Siya po ay asawa ng isang hari. No? Siya po ay asawa ni King Ahab. Okay? Pag-uusapan din po natin ngayon, yung hindi lang yung kanyang masamang plano na isinagawa kay Nabot, no? Kundi anong nakapaloob sa planong ito at sino-sinong nakapaloob sa planong ito. Okay? Bagamat itong si Jezebel po, hindi naman talaga siya yung mismong literal o yung actual na false witness na humarap doon sa Council of Elders para sila ay para magbigay ng maling paratang, no? Si Jezebel po ang lumalabas na mastermind behind this specific crime. Okay? But before we talk about her, mga kapatid, let us first get to know her victim. Okay? Para magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa, si Naboth muna ang pag-usapan natin. Okay? Let's talk about first the prey. Okay? Or the victim. Sinabi natin pong prey, no? Sa Tagalog, ito yung nilalapa. Ito po yung pagkain ng mga predator. Okay? Kumbaga, isang example ng prey, yung mga usa, no? Na hinahabol po ng mga leon o ng tigre. Okay? Now, let's talk about this gentle prey. So, ano pong nangyari? Doon sa ating binasang kwento kanina, si King Ahab po ay bumisita sa kanyang castle sa Jezreel. Meron po siyang castle. Meron po siyang private castle doon sa Jezreel. Yung Jezreel po ay hindi kalayuan sa Samaria. Yung Samaria po, doon yung official na trono ni King Ahab. Nandoon po talaga ang kanyang palasyo. Pero kagaya ng kanyang tatay, King Ahab is the son of King Omri na talagang very particular, very obsessed in building, no? Bahagi na ng kanyang bisyo yung magtayo ng mga palasyo at kung ano-ano ang struktura para sa kanyang sarili. So, itong si King Ahab was able to build a private palace in Jezreel. Okay? Now, sino po ba si Ahab? Si Ahab po ang ikapitong hari ng Israel. He reigned in the 9th century BC. Okay?
At bago po ako magtuloy-tuloy dito sa ating kwento, ayoko pong magkaroon kayo ng maling impresyon ng pinag-uusapan natin ay hindi totoong tao. Nang pinag-uusapan natin ay fairy tale. No. We are talking about a person. We are talking about an actual king. At yung kanyang existence ay sinusuportahan ng kasaysayan. Labas sa sinasabi ng Bible, meron pa pong mga extra biblical sources na makukuha tayo. In fact, we have the Assyrian stele, okay? Or yung Assyrian stone. Sa ibang katawagan, they call this the Kirk monoliths. This was discovered, ito pong nasa screen na nakikita po ninyo, ay bato o monumento na kung saan binabanggit po ang pangalan ni King Ahab, no? It was discovered in 1861 by John George Taylor. And aside from the Assyrian stele, we also have the Moabite stele or the Moabite monument. Tinatayo po nila ito bilang muog, bilang remembrance, no? 'Di ba nakikita po ninyo halimbawa merong isang building, meron po kayo makikitang bakal. Tapos makikita mo kung sinong nag-donate, yung kasaysayan na nakapaloob dun sa building na yon. Ito po ang function ng itong mga monuments na ito. We have the Moabite stele. Tawag ng ating mga archaeologists is yung Mesha stele. It was discovered in 1868 by Frederick Augustus Klein. And in the same way, sa mga ebidensya po na ito, sa kasaysayan na nahukay po ng ating mga archaeologists, binabanggit po at pinatutunayan na si King Ahab is a real person, a real king who existed in history. Okay? Just so you know, mga kapatid, na ang ating pinag-uusapan ay totoong kasaysayan. Now, ano pong nangyari? Pagkabisita ni King Ahab doon sa kanyang private castle, meron po siyang nakita na vineyard o ubasan, no? Na malapit sa kanyang palasyo. At naisip niya, naku, kung mapapasa akin to, pwede kong gawing extension ng palace. Pwede ko siyang gawing vegetable garden. So nagkaroon na siya na kaagad ng plano kung anong gagawin. Ano? So, he looked for the owner. Hinanap ni Ahab si Naboth na nagmamay-ari ng lupain. Okay? At doon na siya nagsimula na mag-offer ng business deal. Okay? At ano po ang deal? Actually, napaka-proper po ng kanyang deal. No? Gusto ng hari na bilhin ang lupain mula kay Naboth. At kung hindi naman papayag si Naboth na bilhin, kung pwede rin naman swap, pwede rin naman trade, no? So, Naboth, meron din akong lupa na mas maganda pa dito, mas malawak, baka gusto mo palit na lang tayo, no? So, that was the deal, either to buy or to trade the land. Okay? Ngayon, ano pong tugon ni Naboth? Okay? Kayo po, kung kayo si Naboth, ano pong magiging reaction po ninyo at anong magiging tugon ninyo, no? Na itong pinakamakapangyarihang tao sa inyong bansa ay lumapit sa iyo para kunin ang iyong lupain, di ba? Well, siguro maraming papasok sa ating isipan, no? Pwedeng makita natin na napakagandang opportunity kasi malamang sa malamang bibili niya ito ng mahal na presyo, no? Kung sa Pilipinas siguro, gigibitin. I don't know. Pero, I'm sorry. Pero in the case of this king who want the land, no? Kaya niyang ibigay ang lahat para lang masiguro na ang lupain ay mapasa kanya, no? But then, mga kapatid, pwede rin namang magdahilan si Naboth, o kaya naman ibenta niya na lang ng kahit palugi, no? O ibenta niya o kahit ibigay niya na lang. Kasi bakit? Dahil sa kanyang pagkatakot na pwede niyang maramdaman, no? Pambihira, hari ito eh. Kung bentahon ko pa to, baka bawiin pa sa akin yung yung binayad niya. Especially that King Ahab is a wicked king, no? So pwede niyang naisip, nako, baka pasayahin lang ako ng unang araw, pangalawang araw patay na ako, no? Pwedeng ibigay niya na lang yung lupain, no? But Naboth responded, ang kanyang tugon po ay ito. Sabi niya, "The Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down by my ancestors." No? So, ang kanyang tugon, naku, hindi ako papayagan ni Yahweh. Hindi ako papayagan ng Diyos na ibenta sa iyo ito. Kasi ito ay ipinamana ni Yahweh sa aking mga ninuno. So, yan po ang sagot ni Naboth.
Okay? Ngayon, kapag tinignan po natin, parang hurud yung isagot, ano? Parang napakabastos naman ito ni Nabot. Walang galang sa hari. Pwedeng ganon, ano? Ang maisip natin. Pero, ang totoo po niyan, kapag nakita po natin yung totoong dahilan kung bakit ganon ang tugon ni Naboth, maintindihan po natin, maunawaan natin, at masasabi natin, reasonable naman pala. Okay? So, ito po ang reason ni Naboth kung bakit hindi niya po pwedeng ibenta yung kanyang lupain. Okay? Nung sila po ay nakapasok na sa Canaan, nung sila po ay nakapasok na sa Promised Land, as God promised, of course, no? Yung land po doon, yung mga lupain ay hinati ng Diyos doon sa mga pamilya. Okay? Doon sa mga tribo, no? Of course, we know na ang bukod tanging hindi lamang po nakakuha ng lupain ay ang mga Levites because they're called for a special purpose. Di po ba? But then, the rest of the tribes, they were able to possess their own land. So, meron po silang property, meron po silang portion of land. Okay? Na pwedeng gamitin, pwedeng panirahan at pwedeng gamitin na source of living. Okay? Ngayon po, yung ownership po ng mga lupaing ito ay hindi po pwedeng baguhin. Okay? Kasi po, ultimately, alam natin at alam ng mga Israelita na ang mga lupain na iyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon ay hindi talagang totoong kanila kundi sa Panginoon. Ito ay lupaing ipinagkatiwala lamang sa kanila per family. So, in other words, you could not sell the land permanently. Hindi mo pwedeng ibenta ang lupain mo sa ibang tribo, okay? Ayaw ng Diyos na may lumalamang na tribo, no? So, hindi mo pwedeng ibenta ang lupain mo, pero may mga pagkakataon na sa sobrang kahirapan, they were compelled to sell the land, no? Pero they cannot sell it on a permanent basis. Kasi we have what we call the year of Jubilee na tinatawag. Ito po ay bahagi ng kautusan ni Yahweh sa mga taga-Israelita kung saan kapag binili mo ang isang lupa, no? Kapag sasapit na yung year of Jubilee, which is usually the 50th year, no? Kahit ikaw ang nakabili ng lupa, kailangan mong ibalik doon sa pinagkunan mo ng lupa. You have to bring it back kung sino man ang totoong nagmamay-ari noon. No? So nagganon na naging sistema sa Israelite. So we have a Bible reference here. Let's open on Numbers 36 verse 7 para magkaroon po tayo ng mas malinaw na tanaw. Ang sabi po sa Numbers 36 verse 7, none of the territorial land may pass from tribe to tribe, for all the land given to each tribe must remain within the tribe to which it was first allotted. So that's the law, no? So hindi mo yan pwedeng ipasa-pasa kung kani-kaninong tribo lang. Kasi sa panuntunan ng Diyos, kaya ako nga inassign sa iyo yan kasi gusto ko sa iyo yan. Bakit mo ipapasa sa ibang tribo? Kung gusto ko yan sa ibang tribo, edi dapat pinasa ko na sa kanila. But then I assigned it to you. Okay? And we also have Leviticus 25:23. Ito po ang sinasabi. The land must never be sold on a permanent basis, for the land belongs to me. Sobrang linaw, ano po? You are only foreigners and tenant farmers working for me. So ano po sila? Not owners but stewards of God sa kanyang lupain. Okay? So doon papasok po yung year of Jubilee. Kaya po kapag nagkakaroon ng bentahan, if ever that they have to sell a land, no, ang nagiging computation po sa purchase ng lupa ay yung kung ilang taon na lang yung remaining years na pwede niyang pakinabangan yung lupa. So i-compute nila yung presyo, no. So kapag matagal-tagal pa na malayo pa naman yung year of Jubilee, so medyo mahal pa yan. Pero kapag bumili ka ng lupa na malapit na yung year of Jubilee, okay, then ang nangyayari ngayon, parang mas mura na lang yan. Kasi bakit? Ano ba yan? 5 years ko na lang mapapakinabangan, ba't ko bibili ng mahal? So nakikita natin, so nandoon yung pagkakaiba ng kanilang sistema doon sa real estate system na mayroon tayo. Okay? Now, ano po ang point ni Naboth?
no? Ang point ni Naboth po, he wants to be faithful and he wants to be obedient to the Lord. Yun po ang kanyang nais, no? By refusing Ahab, Naboth was being faithful to what God had commanded. Okay? Can we do the same, mga kapatid? No? Hopefully, by God's grace, no, we are able to stand to the word of God, no matter what, no matter what the cost, no matter who the person is, no? So, napakahirap po nitong tagpong ito, no? Kung ilalagay po natin yung ating sarili kay Naboth, personally, I wouldn't know how I would react. Hindi ko alam kung kakayanin ko na ginawa yung pagtindig, yung ginawang pagtindig ni Naboth sa salita ng Diyos. Hindi po ba? So, Naboth was being faithful to God. He was being obedient. At alam niyo po, hindi dapat ito surprise kay Ahab. You know why? Because Ahab is also an Israelite. Okay? So, King Ahab may have realized that Naboth was correct. So, naisip niya, okay, my point. Oo nga naman. Alam ko yan eh. Napag-aralan ko yan eh. At alam ko yan dahil ako mismo ay nakakabasa niyan. Di ba? So, he's aware. He's aware about the commandment and being an Israelite himself. Pero hindi sapat yung salita ng Diyos para manahimik si King Ahab, no? So, Naboth's response made him very angry and depressed. No? Siguro nagdabog palayo, no? At hindi kumain, nalungkot ng todo itong si King Ahab. So, hinga lang po tayo ng kaunti and let's just extract the lessons that we can gather from this particular part ng ating initial na pag-aaral po. Okay, 2 significant lessons can be learned here. Number 1, our obedience to God is costly. Our obedience to God is costly. Hindi po madaling maging tapat sa Panginoon. Yung ating pagiging tapat sa Panginoon, sometimes it will cost us things that are dear to us, or even persons who are dear to us. It is costly. Okay? Sa case po ni Naboth, it cost him what? Not only his land, but his life. Not only his own life, but the life of his children. The life of his own son. No? So, maisip natin meron tayong expectation, and I would say meron tayong maling expectation sa pananahan sa daigdig na ito. We think, no? We mistakenly think, mga kapatid, kadalasan, na kapag tayo ay tapat, sumusunod sa Panginoon, walang threat sa buhay natin. Okay? Ang konsepto natin, kapag tayo ay sumusunod at may kalapitang nagsusumikap na maging tapat sa Diyos, ang akala natin, iilagan tayo ng mga problema o iilagan tayo ng mga pasakit sa buhay. Pero hindi po yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. We see here the truth of the Bible telling us that our obedience to God will cost us something. Will cost us greatly. No? Parang hindi fair. Lord, ba't ganon? Faithful na nga si Naboth inayaan mo pang mamatay. Ba't ganon naman, Lord? Bakit hindi ka na lang nagpaulan ng kidlat, tapos tamaan yung bunbunan ni King Ahab? Di ba much better, no? Kasi anyway, sumusunod Kapag sumusunod, dapat exempted ka sa lahat ng sufferings. But that's not true, mga kapatid, no? And if you have been a Christian long enough, you know that it's not true. Because ikaw mismo nakaranas ng matinding pasakit dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Okay? Pero wag mag-alala kasi ang Panginoon ay may kakayahan na mag-restore. Kung buhay ang kinuha sa atin, alam naman natin may kakayahan ng Panginoon na tayo muling buhayin. Okay? Kung kayamanan ang kinuha sa atin, may kakayahan ng Panginoon na i-restore yung ating yaman, no? Not only on this temporal world, but through all eternity. Okay?
At alam po natin, hindi lang po si Naboth ang nakaranas ng kalupitan sa daigdig na ito. We have thousands and thousands of stories of martyrs who did what was right and paid with their lives. So mga kapatid, that's one lesson we have to understand, that we have to accept if we are serious in our Christianity, our obedience is costly. Number 2, we also learn from this part that greedy hearts will never be satisfied. Ang kasakiman po sa ating mga puso, no, ay hindi kailanman mapupunan ng sapat. There will always be that lust for more. There will always be that desire to have more. Can you imagine King Ahab, meron na siyang lahat, ano? No, marami na siyang lupain. In fact, kaya niya ngang i-trade ang 10 lupain doon sa gusto niya kung gusto niya. But the point is, sa kabila ng katotohanan na nasa kanya na ang lahat ng pwede niyang hilingin sa buhay bilang isang hari, no? Nagawa niya pang agawan ang isang taong katulad ni Naboth. Why? Because for a greedy person, enough is never enough. Okay? Now, the happiest people, mga kapatid, are not always the wealthiest. And the saddest people are not always the poorest. Okay? Tandaan po natin yan. So, yung mga pinakamasasayang tao, hindi palaging yung mga pinakamayayaman. In fact, we know a lot of wealthy people who have committed suicide, no? Who get depressed, who get into drugs, napupunta sa kung saan sa ang bisyo, para lang punan yung emptiness sa kanilang mga puso. At hindi rin natin pwedeng sabihin na malungkot maging mahirap, because we also know of many people who are serving the Lord faithfully with just enough in their pockets, but then they're the happiest people on earth. No? Lalo po kapag kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makakausap ng missionary, you will be amazed. No? Yung mga misyonaryo na nagpunta sa mga lugar kung saan kailangan nilang i-give up yung kanilang mga sources, yung kanilang komportableng sitwasyon sa buhay para manahan sa isang lugar, kasama yung mga taong pinaglilingkuran nila, you will understand how happy they are when you talk to them. No? So, one way to examine our heart is to fill in the blank of this sentence. Kung gusto nating ma-check kung ating puso po ba ay greedy o contented, no? We can answer this question. I would be happy if, no? I would be happy if, anong makapagpapasaya sa'yo? No? Ano yung naiisip mo ngayon? Kung ito makakamit ko sa buhay ko, magiging masaya ako. At kung yung ating kasiyahan, kung ang batayan ng ating kasiyahan ay nakasalalay, nakasalig sa mga material at temporal na bagay, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, we are drifting away from the Lord. Ang ibig sabihin nun, yung pagnanais ng ating mga puso ay unti-unti nang kinakain at kinukuha ng sandaigdig na ito. No? So napakahalagang manumbalik doon sa totoong pinanggagalingan ng ating joy. Totoong pinanggagalingan ng ating kasiyahan. Okay? So, sa first part pa lang, we have already learned a lot. We've talked about the prey, no? Naboth. Let's talk about the predator and her plot. Okay? Yung predator naman ang pag-usapan natin. Ngayon, itong disappointment ni Ahab doon sa kanilang deal, doon sa kanyang failed attempt with Naboth, ay sobrang napaka-obvious, no? Na hindi nakalusot sa pansin ng kanyang asawa na si Jezebel. Now, just to give you a bit of background, si Jezebel po ay hindi Israelite. He's not an Israelite. Okay? So, since she's not an Israelite, she doesn't care about God and His commands. Walang sense sa kanya yung year of Jubilee. Walang sense sa kanya ang scripture. Walang sense sa kanya ang Biblia. Okay? Now, galing po siya sa isang lugar kung saan ang hari ay may kakayahang kunin ang lahat ng kanyang naisin. Okay? Kaya para sa kanya na malaman na itong si King Ahab ay nabigo sa kanyang nais, para sa kanya, paano nangyari yun? Hari ka. No? It is impossible for him, for her, to have that view of failure, no? Sa bahagi ng isang hari.
Kaya nung nalaman ni Jezebel na ang kanyang asawa ay nabigo, no, sa kanyang nais, pinagalitan niya ang kanyang asawa. She rebuked King Ahab, no? Sa palagay ko, hindi po ito ang unang pagkakataon. Ano po ang kanyang sinabi kay Ahab? Inimply niya po, pinarating niya po kay Ahab na ang hina mo namang hari. No? Kung hari ka, dapat walang tatanggi sa'yo. Kung hari ka, lahat ng makukuha mo, ay lahat ng gusto mo, dapat makukuha mo. Yun ang konsepto ni Jezebel sa identity ng isang hari. Okay? At sa sobrang pagkainis ni Jezebel, sabi niya, ako nang bahala. No? So, asawa ko, tumabi ka. Ako na. Yan. So, isabihin, ito na. Meron ng nabubuong plano si Jezebel sa kanyang isipan. Okay? So, ano pong ginawa ni Ahab? Meron po ba kayong nakitang salita na pumigil man lang si Ahab? O natakot man lang sa pwedeng gawin ni Jezebel? No? O nag-inquire man lang, anong plano mo, dear? Anong plano mo, kapatid? Asawa ko. Mahal kong asawa. Okay? Sabihin mo, share mo naman sa akin para ma-assess ko kung tama o hindi. Walang ganun. Ano. So, Jezebel went on with the plan. No? She stepped out of the room. Tapos, si Ahab po, hindi po siya man lang nagtanong at hindi man lang niya ipinaliwanag kay Jezebel yung theological context kung bakit siya tinanggihan. It could have been better that way, no? Na ipinaliwanag niya sa kanyang asawa, hindi may point naman kasi sinabot. Kasi sa batas naming mga Israelita, ang Diyos magagalit kapag ibinenta niya yan sa akin. 'Di ba? It could have been better that way kasi merong theological reason behind the refusal, no? Kaya lang, hindi ginawa ni Ahab yon at lumalabas po in context na yun po ay sinadya ni Ahab. Sinadya niya na hindi mag-provide ng kompletong impormasyon dahil alam niya na si Jezebel ay may kakayahang gawin, okay, ang nais niyang gawin, no? So, hinayaan niya si Jezebel at hindi nagpakita ng kahit anumang resistance si King Ahab sa kung anumang pwedeng gawin ng kanyang asawa. Now, let's talk about the plot. No? Jezebel's plan was simple. Ano bang plano ni Jezebel? He wants to kill Naboth. At kapag napatay niya na si Naboth, they can claim the land. No? At makikita po natin kung gaano katalino si Jezebel, kung gaano katuso si Jezebel sa paggawa ng plano. Una, ang ginawa niya, initial step, okay, the goal is to frame Naboth. Kailangan ilagay natin siya sa isang setting na hindi na siya makakapalag. Okay? So, siya po ay sumulat, gumawa po siya ng formal letter, okay, sa pangalan ng hari. So, ibig sabihin po, gumawa siya ng sulat na kunyari si King Ahab ang nagsusulat. Okay? Pinadala niya po ito sa city leaders, sa mga elders ng town, at sinabi sa kanila na magpatawag ng pag-aayuno. Okay? To proclaim a national fast. Ngayon po, bakit national fast? Kung naaalala niyo po, nung pinag-usapan po natin yung, I think we had the series on the book of Amos yata, no? Amos and Habakkuk, no? There was also that national fasts na ipinatawag. Karaniwan po, kapag nagpapatawag po ng pangkalahatang pag-aayuno, okay, iyon po ay para, yun po ay bilang tugon sa paparating na krisis. Okay? So kapag may propeta na nagsabi halimbawa na okay, ginalit niyo ang Diyos dahil diyan sa ginawa niyo magpapadala siya ng pandemya, immediately the king and the leaders of the land will call a national fast. Yun ay para para i-avert yung galit ng Diyos, para maiwasan ang galit ng Diyos na bumagsak sa kanilang lupain. So that was the purpose of national fast. So Jezebel, who is not an Israelite, of course, ungodly, unchristian, okay, hid behind a theological reason. Naintindihan po natin? So, ginamit niya yung makadiyos na konsepto para magpatawag, mag-set up ng kanyang kasalanan. Okay? So, during this fast, ang sabi ni Jezebel, dun sa kanyang sulat, na ang akala ng mga tao ay ang hari, no? Ang sabi niya, kumuha kayo ng dalawang sinungaling. Okay? Ng dalawang Belials. Yung Belial na word po, narinig nyo po yan, hindi lang dito sa 1 Kings 21.
Yun din po ang sinasaad ng Proverbs chapter 6. Okay, sa ibang translation, they use the word scoundrels, no? Magpatawag kayo ng dalawang saksi, no? Na ang habit ay ang pastime ay magsinungaling, no? So, bakit po dalawang saksi? Kasi po the Levitical law, the Jewish law requires 2 witnesses para po maging valid yung accusation. Okay? So, alam po at some point ni Jezebel yung diskarte. So, malamang hindi rin po ito first time niyang ginawa, no? Baka may mga tao pang namatay sa kanyang masamang plano sa parehong kaparaanan. Okay? So, ang sabi niya, so yung dalawang tao na yan, patawag niyo yan, tapos ang gawin ninyo, these people must accuse Naboth of blasphemy against God and against the king. No? So dapat sabihin nila na nilapastangan ni Naboth ang Diyos at ang hari. Okay? So that's the plan. That was formally presented to the leaders of the land. Okay? Kung matatandaan po ninyo, sa trial ni Jesus Christ, ganun din po ang nangyari. Okay? Meron pong mga witnesses at ang accusation po sa kanya ay kaparehong accusations din na sinapit po ni Naboth, no? Blasphemy against God and also treason or blasphemy against the king. Okay? So, ito pong mga leaders sa Jezreel apparently were not men of particular character. Hindi po sila strong personality, hindi po sila strong-willed. Nung nakita nila yung sulat at merong seal ng hari at merong pangalan ng hari, no? Sila po ay hindi na po tumanggi. Walang kapalag-palag, sinunod po nila itong sulat na natanggap nila. Okay? Now what do we see here, mga kapatid? Due to someone's pride and greed, Naboth was framed, convicted, and executed. Napahamak si Naboth dahil sa pride at greed ng isang tao. Sa 2 Kings 9:26, we are told that Naboth's sons were also murdered. Sa 2 Kings chapter 9, we see that. No? Pinatay din po yung mga anak ni Naboth. Bakit po? Kasi po, yun po ay customary kapag po ikaw ay may kakamkaming lupa. So, lalo't lalo, di po ba, kapag po may pinapalitang hari, usually ang ginagawa nung bagong hari, pinapatay hindi lamang yung haring pinalitan niya, kundi maging yung mga anak, yung mga tagapagmana ng trono. The same thing applies dun sa kanilang pagkiklaim ng land. Nung namatay si Naboth, it was not enough na yung tatay lang ang namatay. Kailangang ipapatay ni Jezebel maging yung mga anak. Why? Because they have a claim to that property. Kamag-anak mga anak di po ba? So, yun po ang reason. Makikita po natin, lumalabas according to many Bible scholars, si Naboth po ay pinagbabato in public kasama po yung kanyang mga anak. So, this was a massacre, okay, na nangyari sa buhay ni Naboth at ng kanyang pamilya. And mga kapatid, we can also learn a lesson here. Ano pong lesson ang matututunan natin? Alam ko marami, but I'd like to focus on one thing and let this be a warning to many of us as well. No? The lesson is, your choice of company matters. Your choice of relationship. Whether that is a girlfriend-boyfriend relationship, marriage, lalong-lalo na, friendship, business, okay? At kung ano-ano pa, di po ba? Why? Because people around us influence our behavior more than we realize. Minsan mayabang tayo para sabihin na, hindi ako ma-influensyahan dyan. Christian ako Influensyahan ko sila. And before we know it, we are already like them. No? So, si Ahab po, siya po isang masamang hari. And he was urged on by his wife Jezebel. In context sa ating 1 Kings 21, lumalabas po, no? Na si King Ahab ay sunod-sunuran sa kasamaan ng kanyang asawa na si Jezebel. So, God told the Jews that they should not marry those from pagan lands. Kasama po sa kautusan ng mga Hudyo na hindi po sila pwedeng mag-asawa ng ibang lahi. Kasi ang sabi ng Panginoon na perpekto sa karunungan, no? Para hindi na po tayo makipagdebate sa kanya, no? I have to emphasize that God is perfect in wisdom. Okay? Ang sabi ng Diyos, kasi kapag kayo nag-asawa,
ng mga hindi nyo kalahi, you will end up worshiping the gods of your spouses. You will end up worshiping other gods. You will end up trusting other gods. No? So, ano pong obvious na makikita natin dito? Hindi po nakinig si Ahab. So despite the command of God, the divine command, not to marry a foreigner, siya po ay nag-asawa, pinili niya po si Jezebel over God, no? In this case. Siguro naisip niya, baka naman hindi yun talagang ibig sabihin ng Diyos. Okay, baka naman lumang kautusan na yan. Baka outdated na yan. Okay, well, baka naman magbago. Malay mo, Lord. Kapag napangasawa ko si Jezebel, maging Christian din siya. We have those hopes, no? Okay? Pero alam natin, na ang kailangan natin gawin ay sumunod. Well, kung ikaw ay dumanas ng ganitong pagsalangsang sa Panginoon, na sa kabila ng katotohanan na ayaw ng Diyos na ikaw ay makikipamatok sa hindi Kristiyano, ikaw ay sumuway, and then nakita mo yung sarili mo ngayon na nag-succeed ka at some point kasi, wow, naging Christian yung asawa ko. Well, praise the Lord, you were granted mercy. But mercy is not always expected, mga kapatid. No? Tandaan natin. The Lord will not always grant mercy. Why? Because mercy is not being demanded. Tandaan natin. Lalong-lalo na kung ang pinanggagalingan nito ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. So what I'm telling you is, wala para sa atin ang sumugal. No? Kasi kapag tayo susugal, ang ibig sabihin nun, kapatid, hindi tayo nagtitiwala sa sinabi na ng Diyos. So, we have to be very careful. But then, I just have to add some more, kasi alam ko maraming kabataan sa atin na nangangailangan nito. Minsan, the temptation is, dayain yung ating mga sarili, na yung ating nililigawan, o yung mga nanliligaw sa atin ay Christian. At sasabihin natin, Christian naman eh. Paano mo nasabing Christian? Paano nga ba natin malalaman na Christian, mga kapatid? Kasi umaten siya ng church. Kasi nakita ko, nagbuklat siya ng Our Daily Bread. Yun po ba ang batayan natin ng Christianity? Hindi po ba? No. Okay? Siguro the wisest thing we could do is, una-una alamin yung, makita yung kanyang profession of faith. Hindi ba siya nahihiyang sabihin na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas at walang pagdududa? Okay? At siya ay hayag na Kristiyano, hindi nagtatagong Kristiyano. Na? Yung hindi mo kailangang tanungin kung Kristiyano ba kasi he's very vocal about it. He or she is very vocal about his Christianity. That's one. Pangalawa, mahal niya ba si Jesus? Pastor, paano ko naman malalaman yan? Kapag I love you Lord, I love you Lord, kapag kumakanta pa ng worship song, mahal si Lord, not necessarily, not always. Sana nga gano'n, but not always. But the visible evidence of love towards God is service. So one thing you should be asking yourself is, ito bang nanliligaw sa akin? O itong nililigawan ko ay may ministry? Ito ba'y naglilingkod sa Panginoon? Because our ministry is our way of expressing our I love yous to the Lord. Okay? Tandaan natin. I'll move on kasi po wala naman po yan sa natin sa ating usapan. And by the way, itong lesson natin na to, yung choice of company that matters, hindi lang po ito applicable sa marriage relationship o sa boyfriend-girlfriend relationship. Ito po ay applicable din po sa pagpasok sa negosyo, sa pipiliin mong mga kaibigan. Hindi ko sinasabing maging suplado kayo sa mga non-Christians. No, that's not the point. Pero wag kang makikipamatok. Ang ibig sabihin nun, yung sinasabi sa 2 Corinthians 6:14, you cannot be in agreement with them or in unity with them in terms of lifestyle, in terms of character. No? So, kailangan po nating maintindihan yung bagay na yan. Okay? And kapag matigas ang ulo natin, let's just go back to what happened to King Ahab and go back to what the scripture tells us about this matter. Now, we've talked about the prey, the predator and her plot. Now, let's talk about the platoon. No? The platoon. Pag sinabing platoon, group or team. Kasi po, Jezebel was not the only one responsible for Naboth's death. So, let's get to know her team. Sino-sino po ba ang responsable sa kamatayan ni Naboth? Hindi lang po si Jezebel, mga kapatid. Okay? Let's talk about first the greedy hater. Itong Sakim,
nagalit. Hindi ko alam kung paano Tagalogin. But then the greedy hater, it particularly pertains to Ahab, who intentionally triggered Jezebel's anger that led her to do evil. Okay? So anong ginawa po ni Ahab? Nagdrama, no? Nakapansin-pansin para maging curious si Jezebel at tanungin siya, anong problema mo? And then saka na siya naghayag ng kanyang problema. Pero hindi po ito simpleng paghahayag ng problema. Kasi this greedy hater have the ability to transfer hate to others. Meron siyang espesyal na kakayahan na maglipat, magpasa ng pagkamuhi sa ibang tao. Okay? At sa paanong paraan ito na-accomplish ni Ahab? He withheld the complete details of the story. So Jezebel has partial info, just enough for her to be angry at Naboth. Okay? So that's the style. At least meron tayong kaalaman. Kapag may nagkwento sa atin, no, dapat mataas na yung ating guard at tinatanong, iyan ba talaga ang totoo, ang buong istorya? Kasi you may be telling me the truth partially. You may be telling me a portion of truth, but not the entire truth. No? And Ahab was so wise, was so evil, na ang kanyang sinabi lang ay sapat para humulo ang dugo ni Jezebel. No? Sinabi niya lang, gusto ko sana yung lupa, tinanggihan ako. At immediately, Jezebel, without asking, nagalit, no? Because of this partial information. And that's what the greedy haters do. And second, involved in the team are the Belials. The Belials. Okay? Itong Belials po, it points to the two hired accusers. Ito yung inupahan na dalawang witnesses. And these witnesses are Beliars. Ibig sabihin, they find pleasure in destroying others. Bisyo sa kanila ito. Sabing katuwaan sa kanila na mayroong napapahiya, katuwaan sa kanila na mayroong nasasaktan, katuwaan sa kanila na mayroong napapahamak. Belial in verse 10, okay? Na ang tawag po ni Jezebel doon, scoundrels, no? Ang ibig pong sabihin noon ay worthless or good for nothing. Sa Tagalog, walang kwenta. So can you imagine Jezebel telling Jezebel telling the leaders of the land, humanap nga kayong dalawang walang kwentang tao para magsinungaling, no? So, these are the Belials. They're part of the team, okay? These are evil plotters, okay? Na handang gawin ang lahat para lang makakita ng pananakit, no? O para lang makita ng ibang tao ay nakalugmok. Okay? By the way, yung mga evil plotters po, mga evil schemers, they will never recruit a man of value. No. They will not go to a person na alam nilang merong paninindigan at tumatayo sa tama. Usually, ang pinagpapasahan po ng mga chismis ay mga tao na alam nila, madaling maniniwala at madaling gagawa ng masama kasama nila. Okay? So they will never recruit a man of value. Instead, they will look for a Belial, okay, who are good for nothing. And also involved in the team of Jezebel are the cowards. The cowards, yung mga duwag. And it refers to the leaders of the town who were easily intimidated. No, nakita nila may pirma ng hari, galing sa hari, natakot sila sa hari, nakalimutan nila na may hari ng mga hari na naglagat o nagluklok sa kanilang mga pwesto. And out of their desire to please the king, these are men pleasers. No? Ang nais nila ay i-please yung kanilang kausap. So, kung ang kwento ay nagmumula sa isang maimpluwensyang tao, these people will easily say, yes, I agree, tama ka, oo nga. Okay? So, these are the cowards. Okay? They desire to please the king and his wife. Okay? An innocent man, because of these cowards, an innocent man was denied justice. And also part of the team were the ignorant fools, yung mga ignorante. Okay? Ignorant na fools pa, no? It applies to the rest of the assembly who participated in stoning Naboth with no attempt to investigate the accusations. Okay? Kapag po ang isang tao ay napatunayan na nag-commit talaga ng blasphemy, okay? Ang nangyayari po, sila ay nilalabas doon sa hall, and in public, sila po ay pagbabatuhin ng congregation. So everybody, kahit simpleng mamamayan na nanonood,
gets to throw a stone to the person. Okay? At marami doon sa mga bumato kay Naboth are ignorant fools. Why? Because they did not even bother to investigate. And by the way, nung sinabi ng dalawang Belials, dalawang false witnesses, na nag-commit ng blasphemy si Naboth against God and the king, no? Ano dapat po ang kasunod na nangyari sa isang matinong hukuman? Hindi po ba bibigyan ng pagkakataon na magsalita dapat si Naboth at explain yung kanyang sarili? But that was never granted to Naboth. Immediately after hearing the witnesses, they were dragged outside and stoned to death. Okay? These ignorant fools were not devoted to the truth. They do not care about the truth. They do not have to understand. They just have to participate. Okay? So they easily believe everything. So kapag tayo po ay may kausap at meron tayong natanggap na kwento patungkol sa isang tao, it will always be good to ask questions. Okay? And investigate. Not just talk to that person, talk to the other person as well. Now, let's talk about the last yung huling bahagi o yung huling miyembro, isa sa mga miyembro ng Team Jezebel. Of course, Jezebel himself, the manipulator. It is none other than Jezebel who is willing to destroy anyone that gets in her way. The mastermind, no? So si Jezebel po, ang dami niyang krimen, sa totoo lang. She was guilty of forgery dahil nagkunwari siya na hari. She was guilty of injustice. She was guilty of deception. She was guilty of religious perversion. Nagpatawag pa siya ng pag-aayuno para lang mag-gather yung mga tao. Hindi po ba? So, she was guilty of murder. She was guilty of theft. Yan po ang katotohanan. Para saan po ang lahat ng kasamaang ito? Para makuha ang isang pirasong lupa para sa kanyang asawa. Isip natin kung anong kayang gawin ng isang tao para lang sa kanyang kasakiman. The worst thing about a manipulator, ito pong matindi sa mga manipulator, they do not have to be actively present. Hindi mo sila pwedeng ituro na ikaw ang bumato sa akin, ikaw ang nag-accuse sa akin, ikaw ang pumatay sa akin, ikaw ang kumuha ng lupa ko. No, you cannot tell that directly to them. Why? Because they are very crafty in moving people. Okay? Napakatalino nila na gumamit ng kahinaan ng mga tao para manipula sa mga bagay-bagay na gusto niyang gawin. So, manipulators will not do the dirty work directly. They involve other people to do the dirty work. Okay? So, ang daming dinadamay ng manipulator. Yan po ang sitwasyon. So, they just have to control a group of people to accomplish what they intend. Ngayon kapatid, the next time that somebody comes to you attempting to involve you in an evil plan, kapag nahalata mo na, teka lang, bakit parang kinukwentuhan ako nito ng isang maling akusasyon patungkol sa aking kapatid, no? We must first of all ask ourselves, mga kapatid, no? Kung ang intent ng iyong kausap na hahalata mo na ay to destroy another person, we must ask ourselves. And what's the question? Bakit ako nire-recruit nito? Why am I being recruited? Out of all the people, why is this person going to me? Okay? Why is this person talking to me? Ang akala ba ng taong to ay mag-greedy hater like Ahab? Ang akala ba niya ay mabelial? Ang akala niya ba ako ay coward? Does this person count me as an ignorant fool? Okay? Not able to ask questions and investigate? Does this person looks at me as a manipulator? Di po ba? So, bakit po? Bakit po kailangan natin itanong yan? Kasi po, we must feel insulted kapag yan po ay nangyayari. Kapag tayo ay pinagpapasahan ng kasamaan, dapat po mainsulto tayo bilang mga Kristiyano. Kasi malamang sa malamang, yung kausap natin na lumapit sa atin, hindi tayo nakikitang isang tapat na Kristiyano. Okay? So, itong mga tao na nagre-recruit, kaya ka nilapitan kasi ang akala niya, mare-recruit ka niya ng mabilis. Okay? And that's insulting, mga kapatid. Okay? That's insulting to your Christian identity. So, dapat makita po natin yun. Masense natin yun ng mabilisan. An evil schemer will not take the risk of being denied, rebuked, and embarrassed.
So ang gagawin niya, hahanap siya ng mga tao na madaling ma-recruit, madaling maloko. So what's the lesson here, mga kapatid? Be the kind of person that false accusers would be afraid to talk to. No? So good questions would be, bakit mo sinasabi sa akin yan? Or probably, nakausap mo na ba siya tungkol dyan? Did you pray for that person? Okay? So, naintindihan natin. So, what's the motive behind this conversation? Be the kind of person that false accusers would be afraid to talk to. Kapag gumagawa na siya ng listahan, sino kaya pwedeng kausapin para makakuha ng simpatya? Hindi niya mailagay ang pangalan mo. Kasi alam niya, naku, lalaglag ako nito. Hindi ako ubra dito. No? Be that kind of person. Let's all be that kind of person. Okay? And let's talk about the last point, the payoff. Okay? The payoff, the punishment. Anong kabayaran sa kasamaang ito? No? As soon as Jezebel heard the news about Naboth, she told her husband that the land was his. King Ahab, yung gusto mo, tapos na. Patay na yung may-ari, kunin mo na. Ganun lang kasimple para kay Jezebel. At ito naman si King Ahab, parang bata na niregaluhan sa araw ng Pasko. Nagmadali na pumunta doon sa vineyard to claim the land. No? By the way, mga kapatid, you might ask, hindi ko yata na-discuss kanina, bakit ganun ang kaso na ipinataw ni Jezebel? Blasphemy against God and blasphemy against the king. Why? Yun po ay very wise then of Jezebel. Why? Kasi unang-una po, yung kaso po na may kinalaman sa blasphemy against God, it demands the death of the offender. Ang parusa po doon ay death penalty. Kapag ang kaso mo naman po ay treason o pagsalangsang sa hari, pananraidor sa hari o blasphemy towards a king, ang judicial punishment naman po doon ay pagki-claim ng land. I-claim yung estate mo nung hari. Okay? So, naintindihan natin kung gaano pinag-isipan at gaano katuso itong taong ito, itong babaeng ito. Okay? Now, going back, mga kapatid, let's talk about the payoff. Okay? Pagpunta ni King Ahab doon sa lugar, nakita niya ang kanyang mortal na kaaway na si Elijah. Okay? Elijah was there with a message from the Lord. Ano po yung message? We see that in verse 19. This is what the Lord says. Wasn't it enough that you killed Naboth? Must you rob him too? Because you have done this, dogs will lick your blood at the very place where they licked the blood of Naboth. Okay? At hindi po ito figurative. God meant it literally. Na kapag ikaw namatay, yung katawan mo ay hihimurin ng mga asong gala. Okay? That's the punishment. That's the payoff for what Ahab did. Okay? So nirebuke ni Elijah si King Ahab sa kanyang mga ginawa at prinophesy ni Elijah ang nature ng kamatayan ni Ahab. Okay? At kung paano rin ang mangyayari kay Jezebel at sa mga anak niya, no? They will suffer dishonorable deaths. Now, tandaan po natin, si Elijah po at saka si Ahab ay may history. Bago po itong part na ito, nagkaroon po ng showdown sa Mount Carmel, kung saan si Elijah ay nagtago at hinanting ni Ahab at ni Jezebel. At na-depress si Elijah. Okay? Pero hindi maitatanggi ni King Ahab kung ano ang kanyang nakita. Alam niya na totoo ang Diyos ni Elijah. Alam niya na ang bawat salitang binabanggit ni Elijah ay nagkakaroon ng katuparan. So, naging madali para kay Ahab na maniwala kay Elijah because he has witnessed the power of God sa kanyang buhay. No? So, hindi niya ma-dismiss yung mga pinagkasabi ng propeta. And what's the surprising ending? Meron pong nakakagulat na pangyayari. Si Ahab po ay nagsisi. Ahab repented. The proud and wicked king repented. At bilang simbolo ng pagsisisi, pinunit niya ang kanyang damit, no? Siya po ay nag-ayuno, siya po ay nag-repent. Pinaniwalaan niya po si Elijah. Okay? At sa palagay ko naman sa puntong ito, talaga namang totoo yung kanyang totoo yung kanyang repentance. Okay? Why? Because the Lord responded to his repentance.
Bilang resulta, ano sabi ng Diyos kay Elijah? Okay, I will grant mercy to Ahab. Hindi ko na itutuloy yung parusa para sa kanya. Pero, tutuloy ko pa rin yung parusa sa kanyang pamilya. Okay? So you see, as much as God is merciful, we have to understand that God is also just, mga kapatid. Masyado tayong kampante na yung ating mga kasalanan ay agad-agaran lang binubura ng Panginoon na walang anumang tama sa atin. Ano? So ang akala natin, malilinlang natin ang Panginoon doon sa ating kasamaan. But what do we see here, mga kapatid? No? As much as the Lord has granted mercy to Ahab, no? There was that, what we call theologically, consequential punishment. Okay? Yes, you are forgiven, but I will let the consequence to still pursue. Okay? Why? Kasi po, meron po siyang gustong ipakilala patungkol sa kanyang sarili. Okay? At meron po siyang gustong ituro sa kanyang bayan. Okay? God's restraint is an act of mercy. Yung kanyang pagpipigil na hindi parusahan si Ahab at i-postpone yung parusa, no? Ay tanda po ng kanyang habag, mga kapatid. Yun po ay kahabagan na dapat ikinatuwa ni Ahab. But then he was not free of all the consequences that his sin brought, no? Kasi isipin po ninyo, buong buhay mo bilang hari, alam mo na kung paanong mamamatay yung iyong mga anak. Alam mo na kung paano mamamatay yung iyong pamilya. No? You have to bear that thought every day. Kapag namatay ka, alam mo kung anong sasapitin nila. Not because of what they did, but because of what you did carelessly against the Lord. Okay? So, kung minsan po, yung mga consequences ng kasalanan natin ay parang mabababaw, minsan po nadidelay, no? At kung minsan doon tayo nanggagaling doon sa pagmamaliit ng hustisya ng Panginoon at disiplina ng Panginoon. Naisipin natin, dati naman nagawa ko na, hindi naman ako pinarusahan Saya-saya ko pa nga rin Hanggang ngayon nga, masagana pa rin ang buhay ko So minsan, tinitingnan natin yung galaw ng Panginoon, ang akala natin, porket hindi tayo pinarusahan outright, ang akala natin, nakalusot tayo sa Panginoon. But God is not like that. God being purely good, purely just, will never let sin to go unpunished. Okay? So there will always be, by the way, dalawa lang naman yan, Kung tayo po ay hindi Kristiyano, we would have to pay for the punishment of each sin that we committed. Okay? At kung hindi natin tatanggapin ng Panginoon sa ating buhay, kung hindi natin i-acknowledge ang kamatayan ni Jesus, na siyang naging katubusan para sa ating mga kasalanan, we will end up paying for our own sin for all eternity. But the good thing is, if we are Christians, alam naman natin na yung ating mga kasalanan ay pinagbayaran na ni Jesus. So we are free from that punishment. But then, mga kapatid, there will always be consequences. There will always be consequences to sin. If you belong to God, you will certainly be disciplined. If you do not belong to God, then you will certainly be punished. Dalawa lang po yun. Walang konsepto ng makakalusot sa Panginoon. Hindi pwedeng sabihin na, ay, nakalusot. Kung ikaw ay anak niya, didisiplinahin ka niya, papaluin ka niya, mga kapatid. No? And I can never predict kung gaano kalakas yung palo na iyon. We can never measure that. Can never know that, no? But then, kung tayo naman ay hindi sa Panginoon, punishment awaits. In fact, for the false witness who breathes out lies, sa Proverbs 19:5, ang sabi ng Panginoon, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. As we end this, mga kapatid, gusto ko lang itanong, have you participated in an evil plot of destroying someone's reputation? Ikaw ba ay naging bahagi ng isang pagpaplano para sirain ang isang tao? Kung ikaw ay napabilang sa ganitong klaseng pagpaplano, ganitong klaseng mga tao, kapatid, may panahon pa. You can humble yourself at the feet of God and experience His forgiveness. Kasi isipin niyo po, kung si King Ahab ay pinatawad ng Panginoon, kung si King Ahab ay biniyayaan ng Panginoon ng kanyang habag, no? Then lalo pa ikaw na anak ng Diyos, lalo pa ikaw na Kristiyano, hindi po ba?
And we see a similar situation, kahit po si King Nebuchadnezzar, mala-Ahab din po yun, di po ba? He became arrogant, but when he finally humbled himself before the Lord, he was forgiven and restored. Okay? We just have to stop doing this, and we just have to lay down our pride and give up our sins at the feet of God, and we will surely find mercy and grace. Now, have you been a victim of false accusations? So hindi naman ikaw yun ng biktima, hindi naman ikaw naging dahilan ng pagdurusa ng iba, but at the same time, on the other hand, ikaw naman yung naging biktima ng ganitong klaseng masamang pagpaplano. Remember this, kapatid. When those that hate you couldn't find legitimate reasons to bring you down, the only weapon left for them to use is a lie. So kung yung mga tao na nagnanais kang pabagsakin, walang makita na anuman na kasangkapan para ikaw ay pabagsakin, they will resort to inventing. They will resort to lying. They will resort to things that are untrue or partially true, no? Just to bring you down. And that could be a sign that you're doing good as a Christian. Could be a sign of your faithfulness, no? So remain faithful, remain obedient despite the costs. The righteous judge, the one who claims to be the truth, sees your situation in its truest light. Nakikita ng Panginoon yung iyong sitwasyon, ang iyong dinanas, at ang buong katotohanan. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Now, what does God expect of you? God expects you to forgive. God expects you to forgive. And at the same time, you can expect God to vindicate, as He promised in His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin para pag-aralan po ang inyong salita. We thank you, Lord, for so many insights that you have provided us this morning. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na manahan sa iyong pangako na magnais, Panginoon, ang aming gagawin ay ang pagluwalhati lamang sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na gamitin ang bibig na ito para lamang sa mga bagay-bagay na makapagbubuo sa aming kapatid, makapaghihikayat sa mabuti, at makapagtataguyod sa aming mga pananampalataya. At Lord, sa mga pagkakataon na nagamit namin ang aming mga dila sa mga bagay na masama, sa mga pagkakataon, Lord, na kami ay nakapagsabi ng masama sa aming kapwa, especially sa aming mga kapatid, Panginoon. Panginoon, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. At Lord, kagaya po, Panginoon, ng ginawa mo kay Isaiah, Panginoon, dampian mo po ng nagbabagang uling ang aming mga bibig. At simula ngayon, Lord, tulungan mo po kami na ang bibig na ito ay magamit lamang para sa mga kapuri-puring bagay, sa mga bagay na makapagpapangiti sa iyo, Panginoon. Lord, at the same time, Lord, if we have been a victim of false accusations, oh God, I pray, Lord God, for everyone, sa aking mga kapatid, Lord, na nakaranas ng kalupitan sa kanilang kapwa, na nakaranas, Panginoon, ng mga maling paratang. Lord, I do not know kung nasa ang stage na ang iyong proseso, Panginoon, to deal with their situation. I do not know, Panginoon, kung na-expose mo na yung truth or you are just in the process of waiting and executing proper timing, Lord, sa kanilang sitwasyon. But we trust your justice, O God, that they will be vindicated, that the truth will surface about them. And most importantly, Lord God, you will be glorified in the truth. Lord, heal each one's heart, Lord God. Patuloy niyo po kaming paghilumin at isanctify, Panginoon, sa pamamagitan ng mga karanasang ito. And Lord, most importantly, Lord, we thank you, Lord, for your grace and mercy towards us. We are sinful people. But today, once again, you have proven how much you love us. You spoke to us. You spoke to us. You would like to respond to your word, Lord. By your grace alone, and for your glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.
the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside there's all wrong. The warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, oh no. But they don't see the enemies who lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside there's armor. The warrior is a child. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for his smile. 'Cause deep inside there's armor. Deep inside this armor. Deep inside this armor. The warrior is a child. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang sa Diyos lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magstay lang po tayo sa ilang mahalagang announcements.